lahat. Dahil nasa screen naman po, pwede na kayong sumabay, kabasa. Panatili kayo kayo para sa pagtabasa ng salita ng Lord. Hanguin po natin sa Luke chapter 13 verses 6 to 9. Okay. Luke chapter 16. Okay. Luke chapter 13 verse 6 to 9. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, "Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground?" But he answered and said to him, "Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well, but if not, after that, you can cut it down." The word of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Manalangin po Christ. tayo. Lord God, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga puso sa aming pakikinig ng iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na ano man po ang mga mithiin at layunin mo sa pagpapaabot ng iyong salita sa bawat buhay namin, O Lord God, ay magkaroon nga po ng katuparan, magkaroon po ng fulfillment, at hayaan mo, Lord, na ang bawat po isa ay magiging fruitful sa iyong ubasan. Inaangkin po namin ito by your grace and your mercy. In Jesus' name. Amen. Amen. Hindi na po tayo magsulpo. Gusto kong i-share ang topic na ito about the parable of the barren fig tree. Alam niyo po ba ang fig tree? Yes. Brown ang buhok. Hindi, brown yung purple. Ano ba talaga? Okay, ipakita ko sa inyo mamaya. Last time po, pinag-aralan po natin ang pagiging consistent in fruit bearing. Una-una nga po doon ay ang mga consistent po sa pagiging consistent sa fruit bearing ay they are not self-contradictory. Pangalawa, they are distinguishable. Yung lantad ba, nakikita, na nahahayag, naiiba. Pangatlo, they are in agreement or compatible. Then panglima, capable of being reproduced. Namumunga, nagre-reproduce, nagmumultiply. Pang-lima, capable of being true at the same time, under the same interpretation. Regardless sa circumstances, sa problema niya, namumunga pa rin siya spiritually. At pang-anim, the same throughout or steady. Hindi nagbabago kasi consistent niya. Ngayon naman, for those who are inconsistent, their practices was lawlessness. Ang aim natin sa topic na ito is for us to receive the grace of the Lord, for us not to receive the grace of the Lord in vain. Yun bang tinanggap natin ang grace ng Lord na nasasayang lang, napupunta sa wala. Okay? So, iiwasan natin yon. Pangalawang aim is for us to be fruitful after receiving His grace. At pangatlo, for us not to be cut down. Naintindihan nyo naman siguro kapag kinut down na. Meron kaming yung mga pasyente namin ay medyo matagal na masyado sa hospital, na madalas kong ma-share na yung pinakamatanda sa pasyente namin sa ward ay kung gaano ako katanda, ganun siya katagal doon. May mga pasyente na medyo lagi nang nagkakaroon ng chest infection, lagi nang nagkakaroon ng lagnat, lagi nang nagkakasakit. Total, hindi naman nila nai-enjoy na yung buhay. Kapag nagkasundo ang doktor at saka yung mga family ng pasyente na i-cut off na natin ang feeds niyan, ikakat na yung feeds at hihintayin na lang kung kailan malagutan ng hininga, which is not good. At maging ang Lord man, kapag hindi tayo namumunga, sabi niya, gusto niyang i-cut down. Ayoko naman ata, ikakat ako ng Lord kasi hindi ako productive. Okay, so, mayroon tayo 7 bagay na bibigyang pansin sa 4 na verse na ating pinag-aralan. Una, ang advantages ng bawat isa to bear fruit. Unang advantage kasi, we are planted in His vineyard, which is a good ground. Kapag sinabing vineyard,
para madali nyo ating intindihin, nasa garden ka ng Panginoon. Puno ka ng igos, ipapakita ko mamaya gaano kalaki ang puno ng igos, pero itinanim ka sa kanyang garden. Napakalaking advantage. Hindi ka na lang basta sumibol sa tabi-tabi, hindi ka sumibol doon sa batuhan, hindi ka sumibol sa dawagan, kundi itinanim ka sa kanyang garden. Napakalaking advantage. Kaya nga, He Himself planted us where He thought the best ground for us. Kaya dito tayo inilagay ng Lord kasi alam niya, dito ka dapat mamumunga. Amen. Okay, tingnan natin ang Isaiah chapter 5 verse 2. He dug it up and cleared out its stones and planted it with the choicest vine. He built a tower in its midst and so made a winepress in it. So he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. So una, hinukaya na ng Lord at nilinis niya. Pinagtanggalan niya ng mga bato-bato. Nang sa ganun, hindi ka makareklamo. Paano Lord, dito mo ako tinanim sa batuhan? Bago kanya itinanim sa lupain na yon, tinanggalan niya na ng mga debris. Hinukayan niya na, kung sa Bisaya, paggidaro na. Inararo na para lang mapalambot yung lupa para ikaw ay makapamunga. Nasusundan? At gusto kong sabihin sa inyo na bawat isa sa atin ay the Lord's choicest vine. Does it make sense ba? Pinag-aralan po natin ngayon ay the parable of the barren fig tree. At ang una nga po nating binigyan pansin is yung advantages ng bawat isa na pagiging isang choicest vine ng Lord, itananim tayo sa kanyang vineyard. Okay, so baka sabihin mo, ano lang ako? Ultimong tao lang ako, hindi naman ako kilala, wala akong kakwenta-kwenta, I am of no value, pero gusto kong sabihin sa inyo na ikaw ang choicest vine ng Lord. Siguro naman mayroon kayong idea sa pagtatanim. Kami po, naranasan ko na magtanim ng mais, naranasan ko magtanim ng mani, at syempre, kapag nagtanim ka ng mais, hindi mo kukunin doon sa mga klase ng mais na maliliit. Siyempre, kung klase ang mais maliliit ang itinanim mo, ang anihin mo maliliit din. Pipiliin mo yung magandang klase, yun ang binhi na itinanim mo. At yan ang gustong sabihin ng Lord. He planted it with the choicest vine. Amen? So, hindi ka dapat mag-self-pity, hindi dapat poor ang self-esteem mo, hindi dapat mababa ang tingin mo sa sarili mo, dahil you are the Lord's choicest vine. At after niyang inalukay, inararo, or pinalambot niya yung lupain kung saan ka itinanim, tinanggalan niya ng bato, He built a tower in its midst. Bakit ang tower na yan ay para ando doon yung bantay sa halamanan, para hindi ito masisira ng kung ano-ano mang hayop. And also, He made a winepress in it, so He expected it to bring forth good grapes. Dahil sa pabor niya sa pagkatanim sa atin, kung saan tayo itinanim, ini-expect niya na makapamunga. Hindi naman kagaya noong naghasik ng binhi na mayroong naghasik sa daanan. Anong klaseng nagtanim kaya yun? Inihasik lang sa daanan? Nasusundan niyo po ba ako? Ikaw, hindi ka lang, medyo iba itong Tagalog kasi, parang inihasik. Ang pagkaintindi ko doon ay itinapon lang. Nasa daanan na punta eh. Kapag sabwag, inispread lang. Pero kapag itinanim ka, hindi ka lang basta inispread, kundi talagang intended yung pagkatanim sa'yo. So, ini-expect ng Lord na mamunga ang bawat isa. Hindi ka naman sa batuhan, inihasik eh. Nasusundan ba? Pero sabi niya, He expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. Minsan, masarap mabili sa Marks and Spencer kasi yung prutas nila, mahal, pero tumatagal, masarap pa. No offense, dito sa North End, mura nga. Timing lang din yan. Mura nga, pero timing lang.
Lalo na, minsan nakakita ako ng nakakita ako ng prutas. Ang mura, 1 pound, 1 bal, ang mahal, ang laki-laki. Wag ka, kumpiyansa. Baka bulok na lahat yun. Maasim. So, dahil sa favor ng Lord, doon sa pagkatanim sa atin, sa ubasan niya, ini-expect niya. So, ayaw niya na wild grapes yung bunga natin. Okay? Naintindihan niyo naman siguro yon. So, itinanim tayo in better soil and where it had more care taken of it and more pains taken with it than other fig trees had that commonly grow not in vineyards. So, maganda na yung lupain, inalisan na ng bato, inaararo na, hindi ka itinanim doon sa kung saan-saan man. Nasa good place ka, nasa right place ka. Amen. Kaya nga, minsan noong ako'y nasa El Shaddai pa, sabi ko, never will I leave this ministry. I will serve the Lord this ministry for life. Kasi akala ko, doon ako tinanim. Pero, along the way, naintindihan ko ngayon na stepping stone lang pala sa akin yon. On the other hand, may mga tao naman na palipat-lipat ng church. Wala akong tinutukoy, ha? Kung hindi ka nabubuhay o mamamatay ang spirituality mo, hindi ka nag-grow sa isang church, then it's time for you to move on. Bigyan ko kayo ng example. Nung si Elijah ay umiinom ng tubig doon sa ilog at pinapakain siya sa pamamagitan ng uwak, doon siya nagsistay for so many years. Pero dumating yung time, natuyo na yung ilog. So sabi ng Lord, pumunta ka sa Sarepta dahil may inutusan akong babaeng balo na magpakain sa'yo doon. In other words, kung sa church na kinaroroonan mo, natigang ka na, hindi mo na naranasan ang presensya ng Lord, then it's time for you to move on. Hindi yung, wala akong tinutukoy, pero may mga tao na, mayroon lang marinig ng konti, lipat na. Doon sa nilipatan nila, mayroon na narinig ng konti, lipat na naman. Palipat-lipat, itinanim ka nga ng Lord, di parang binunot mo ang sarili mo at pumunta ka sa lugar na hindi inais ng Lord. Klaro? Okay? Ito yung vineyard. Garden. Inaalagaan. Pero, imaginin mo, ito yung fig tree, itaninim ka sa vineyard ng Lord. Kung ikaw ito, napunta ka dito, ubos mo na lahat ng sustansya doon sa garden. Amen ba? Ganyan ang favor ng Lord. Okay? So, the fig tree belonged to a certain man that owned it and was at expense upon it. Pagmamayari tayo ng Lord. Okay? So, the church of God is His vineyard, distinguished from the common, and friends about. Binabakuran. Nakakita ba kayo ng garden na may bakod? Yes. Nakakita kayo ng garden na walang bakod? Yes. Siyempre naman. Ang purpose kung bakit may bakod ang garden, kasi ayaw ito, especially sa mga ubasan, na sirain ng mga fox. Especially mga fox dito, hindi lang pananim ang sinisira. May nabalita nga, bata, ina-attack ng fox. So, kailangan ng proteksyon. Kapag sinasabing may bakod, andyan ang pag-iingat ng Lord. Sabi nga ni Satanas kay Lord ipupurihin ka ba ni Job kung hindi mo siya iniingatan? Siya ang kanyang sambahayan at lahat ng nakapaligid sa kanya, binakuran mo ng pag-iingat. Ganun din. Ang bawat isa, planted sa vineyard ng Lord, may bakod at pag-iingat ng Lord. Napakasarap isipin. Tapos kamukat-mukat, tumawid lang yung pusang itim. Hallelujah, malas ako ngayon. Walang malas-malas sa anak ng Diyos. Nasa pag-iingat ka ng Lord. Depende na lang yan sa paniniwala mo. Kasi mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Okay? So, He has not dealt so with other people or nations. Kung tutuusin, ang tinutukoy ditong vineyard niya ay ang Israel, na sabi niya, all nations are mine, but you are my chosen one. Ang kanyang chosen one, nag-refuse sa grace ng Lord, kaya napunta ang salvation sa atin. Pero ganun din po, maraming bagay na napakabuting ginawa ang Diyos sa atin na hindi niya ginawa sa iba. Nasusundan niyo po ba ako? So grace ng Lord yan. Nararapat lang na magiging fruitful tayo. Pangalawa, dahil sa favor ng pagkatanim niya sa atin, the owner's expectation.
He came and sought for fruit thereon, and he had reason to expect it. May dahilan siya kung bakit siya mag-expect. Naghirap siya. Inararon niya, pinili niya, inilagay, tinanggalan niya ng batuhan, binakuran niya, binantayan niya para hindi masisira, tapos hindi namumunga. Oo, kung ikaw kaya yung magsasaka, nagtatanim na ganun lang naman pala, naghirap ka pa. Lugi. Lugi negosyo. So, he did not send but came himself, intimating his desire to find fruit. Hindi siya nagpapadala ng mga alagad niya, kundi siya mismo ang pumunta para masuri niya, malaman niya mismo na kung may bunga ito o wala. Nasusundan. So Christ came into this world, came to His own, to the Jews, seeking fruit. Kaya nga sabi ko kanina, ito ay figure of speech regarding sa mga Hudyo, sa mga Israelita, pero tinanggihan po siya. The God of heaven requires and expects fruit from those that have a place in His vineyard. So kung itong church ngayon ay ang ubasan ng Lord, bilang ikaw na dumadalo sa church, bilang ikaw na mananampalataya, nakapakinig ng salita ng Lord, may puwang ka sa kanyang vineyard and He expects you to bear fruit. Klaro? Okay? So He has His eye upon those that enjoy the gospel to see whether they live up to it. Naalala ko tuloy yung Ilonggo na medyo mababa, yung he got his eyes on Si Dom. Ano nga pangalan na? Si Dom. Si Dom. Sasayaw-sayaw talaga ganun. Si Dod. So, he seeks evidences of their getting good by the means of grace they enjoy. Ang grace nga ng Lord ay it is His enablement or aid, help for us to live on His will, to do the things we cannot do on our own. So, binigyan tayo ng grace, dapat may ina-expect siya, inaasahan niya na makapamunga tayo. So, limbs will not serve crying, Lord, Lord. Nag-pray ka nga, tumawag ka, Lord, Lord. Dahon lang yun, leaves lang yun. Blossoms will not serve beginning well and promising fair. Namumulaklak ka nga. Malapit na itong mamunga. Okay na. Yun naman pala. Naudlot yung bunga. Nabugog. There must be fruit. Hindi enough ang dahon. Hindi enough ang pagiging blossom. There must be fruit. So, our thoughts, words, and actions must be according to the gospel, light and love. Nasa pagninilay ako ngayon ng sinusulat kong isang libro na nasabi ko nga, nabanggit ko ito sa inyo na meron nga sa Pilipinas noong pinag-usapan ang fraternity, lalo na yung sarili kong fraternity mismo dahil may namatay nga sa Tau Gamma Pi noon. Nasabi nga ng isang pare, hindi mo na kailangang mag-member ka ng fraternity. Kasi bilang isang believer ni Christ, nasa kapatiran ka na. Pero nakakalungkot na kahit mismo yung mga laman ng simbahan, brothers and sisters ang tawag, sila yung nagsisiraan, sila yung nagnanakawan, nagchichismisan, at nagpapatayan pa minsan. Bakit? Bakit ba nagkaroon ng gira ang England? It is because the conflict of the Protestants and the Catholics before. You should be here by the time, Brother Val. Kaya nga sila may fireworks, malapit na naman ang November 5, kasi sineselebrate nila yung pagka-save ng bumbahin na sana nila yung, hindi ko matandaan which way, kung house ba ng ang bubumbahin, pero na-prevent nila yon. So, sineselebrate nila yon tuwing November 5, kasi na-prevent nga yung pagbubomba. Pero it was the conflict between Catholic and Protestants. They are the same people who preaches God. They are the same people who claim to have known God. Nasaan ang brotherhood? Di ba? Ganon din naman sa born again eh. Hello sister, brother, kamusta na? I love you with the love of the Lord. Tapos nagkaaway naman pala. Kung may mga maliliit na issues, hindi magkasundo-sundo hanggang sa nagkawatak-watak na. Alleluia. Ba't ba tayo napunta doon? Napag-usapan lang. Pangatlo, his disappointment of his expectation, he found none at all, not one fig.
So it is sad to think how many enjoy the privileges of the gospel and yet do nothing at all to the honor of God, nor to answer the end of His entrusting them with those privileges. It is a disappointment to Him and a grief to the Spirit of His grace. After kanyang pinagpapala, after kanyang iniingatan, after kanyang pinagpapatawad na hindi ka nga karapat-dapat, you still receive the blessings at pwede kanyang parusahan, you didn't receive the judgment, pero after all, ganun ka pa rin, what's the point? Wala akong tinutukoy. Lahat ito. Okay? So, he here complains of it to the dresser of the vineyard. I came seeking fruit, but I am disappointed. I find none. Looking for grapes, but behold wild grapes. Pwede na sanang, namunga na sana. Yun pala, no, tinikman. Ang asim naman. Kung alam mo, fruitful ka. Yun na lang, hindi matamis yung bunga mo. Ang asim. Pinaglihian siguro ang Pinaglihian. Naalala ko tuloy kami nung maliit pa meron kaming puno ng kaimito mayroon palihi-palihi. Hallelujah. Para pamahiin lang yun. Wala namang kaugnayan dun sa palihi, doon sa gamot na at mga sustansyang nakaano doon sa puno. Liliit ang bunga. Siguro sa lupa yun. Pagdating siguro sa paglilihin ng mga nanay na nagbubuntis, pwede, psychological. Medyo naiinis ka sa tao na yon, kaya tuloy kamukha na o yung kinainisan mo yung banak mo. Pero sa mga fruits, walang kinalaman yun doon. Okay, so, he is grieved with such a generation. Nangyari ito sa mga Israelita at pwede mangyari ito sa atin. So, he waited so long. For how many years? 3 years. 3 years. So, taon-taon, bumabalik siya, pero every time na siya pumupunta, hanggang 3rd year, wala pa rin siyang nakikita. Ikaw kaya, halimbawa na usapan nyo ng amo mo, ganito ang sweldo mo. After ng isang buwan, hindi ka sinilduhan, tapos binalikan mo pangalawang buwan, hindi ka pa rin sinilduhan, binalikan mo pangatlong buwan, hindi ka pa rin sinilduhan. Sa tingin mo, magtrabaho ka pa? So yun na, maghanap ka na ng iba. Manigas ka. So he only expected fruit, not much fruit. At least man lang may bunga, hindi yung walang-wala talaga. Diba? He wasn't impatient, he came year by year. He might be speaking about the Jews. He was known by them through signs and wonders. Kilala naman nila at nakita ang kababalaghang ginawa ng Lord. Maliban pa doon, John came to them preaching. John prepared the way of the Lord. He preaches the message of repentance. At si Jesus mismo was preaching to them for 3 years. What happened after 3 years? Nirefuse pa rin nila. At it also teaches us that the patience of God is stretched out too long, suffering with many that enjoy the gospel and do not bring forth the fruits of it. May mga tao na hindi lang sila 3 years umatin ng gawain, ang tagal-tagal na, pero hindi pa rin namumunga. Mayroon nga sa church na tumanda, ay wala pang natutunan eh. Wala ako tinutukoy na church. Kaya nga, nabuo yung kanta na, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi-hi-hi-hi. Bakit nakakatawa? Kasi laman na nga ng simbahan, hindi naman nagbabago. Amen ba? Kahit maborn again, na church ang pinapuntahan mo, kung ikaw mismo hindi nagbabago, ganun din yon. So this patience is richly abused, which provokes God to so much the greater severity. So kapag na-provoke siya, ginalit natin siya ng husto, mas matindi yung kaparusahan. Mabuti na nga ngayon eh. Pag nagalit ang Lord, mayroon ng namamagitan. By the grace of Jesus Christ, yung judgment ng Lord, hindi natin nakamtan agad. Sa Old Testament, kapag nagalit ang Lord, buka lupa, kainin mo mga reklamador, ubos. Nagreklamo yung mga Israelita na pinangakuan niyang palayain sa land of milk and honey. Nagreklamo, padalhan niya ng ahas.
Siguro kung padalahan tayo ng ahas ngayon, ang dami nang namatay sa atin. Ang dami namang ahas, ikikisali din. Wala daw ahas sa England. Nasa Facebook friends list mo lang. So, how many 3 years has God come to many of us, seeking fruit but has found none, or next to none, or worse than none? Mayroon pa bang worse than none? Hindi ka na nga namunga, eh ano pang mas malala doon? Mayroon. Aside from not bearing good fruit, it cumbered the ground. Cumbered is you you are on the way of others, you prevent them from bearing fruit. Imaginin mo na lang, nasa vineyard ka, tapos isa kang napakalaking puno. Yung lahat hindi na nakapamunga. Yung sustansya ng lupain, inubos mo na. Nahawang na. Pampasikip ka na. So it took up the room of a fruitful tree and was injurious to all about it. Imagine. Pati yung sunshine, hindi na makalusot sa kanila, nasakop mo na. Kaya kung papansinin mo, madalas sa ilalim ng malaking puno, wala masyadong tumutubo. Bakit? Kuha na niya na eh. Nasakop na. So those who do not do good commonly do hurt by the influence of their bad example. Oo nga naman. Hindi ka na nga nakapamunga, nagiging ka pa, injurious ka pa sa iba. Bad example ka eh. Amen ba? So they grieve and discourage those that are good. Alam niyo po, yung mga puno na hindi namumunga, sila pa yung mabilis tumubo. Anong tawag doon sa taris sa Tagalog? Nung napunta ako ng Ilocos or sa La Union, napapansin ko yung mga palayan nila doon, may mga matataas, yun yung taris, hindi yun palay. Halos pareho ang dahon niya at puno sa... hindi siya namumunga. Mayroon siyang bunga, itim, hindi palay. So, mataas siya sa kaysa palay. So, ibig sabihin, mabilis lumago, mabilis lumaki, pero hindi namumunga ng palay, kundi bunga niya itim. Ganon din yung mga Masama yun. masama. Injurious nga doon sa hindi nakapamunga eh. Kaya binubunot yun. Binubunot. Sabi ng mga dressers, Lord, gusto mo bunutin namin? Sabi ni Lord, wag muna. Hintayin natin makapamunga. Hintayin natin ang harvest. Pag harvest na, saka na sila itatabi. So, pasalamat sila, no? Hindi sila binubunot agad ng Lord. So, they harden and encourage those that are bad. Dahil bad sila, parang pinapalakas pa nila loob. Lalo na kung ako ang pastor, tapos ako yung bad, parang kinukonsinti ko pa, okay lang yan. Ako nga pastor. Ayos lang. Hallelujah. Okay, so, and the mischief is the greater, and the ground the more cumbered, if it be high, large, spreading tree, and if it be an old tree of long standing. Malaki na, malabay pa yung sanga, masaklap na yon. Kaya nga, greater judgment. Pangapat, his verdict to the barren fig tree. Sabi niya, cut it down. Ano nangyari? Inantay pa ng 1 more year. So, no other can be expected concerning barren trees than that they should be cut down. Hindi naman ito nara, hindi naman ito mahogany, hindi naman ito Jimelina, mga bagong pananim sa Pilipinas ngayon. Jimelina, mabilis lumaki. Na hindi mo ini-expect na mamunga ang Jimelina kasi hindi mo itinanim ang Jimelina para mamunga. Inaasahan mo ito na magiging lumber, kahoy. Sa puno ng igos, hindi ito tinanim para magiging lumber. Inaasahan ito na mamunga. Kung walang bunga, di putulin na. Pero, nangyari, kaya nga sabi ng John chapter 15 verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and is withered, and they gather them, and throw them into the fire, and they are burned. Very self-explanatory naman yan. It is cut down by death, and cast into the fire of hell, and with good reason, for why it cumbers the ground.
pinuputol, ang tanging reason kung bakit pinuputol, kasi papasikip na nga eh. Hinahadlangan niya yung iba na makapamunga. Klaro ba? Okay? So, what reason is there why it should have a place in the vineyard to no purpose? Bakit ka pa papatagalin kung hindi ka naman nagsiserve ng purpose mo? Baka sabihin mo, ako ba tinutukoy mo, Pastor? Ikaw may sabi niya. Pangalima, the dresser's intercession. Christ is the great intercessor, the ever lives interceding for all of us. Ano ang purpose kung bakit siya nakaupo sa right hand ng Ama? Any idea? Intercession. Okay, He intercedes for all of us. Paano ba Tagalogin ang intercessor? Tagapamagitan. Thank you very much. So, tagapamagitan siya. Kaya nga sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapunta sa Ama maliban sa pamamagitan sa akin. So, He is the intercessor. He is the mediator between God and man. Okay? Minister are intercessors. They that dress the vineyard should intercede for it. So, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, dapat din na magpipray para doon sa mga pinapangaralan. So, those we preach to, we should pray for we must give ourselves to the Word of God and to prayer. Sabi nga ng mga alagad doon sa Acts chapter 6, dahil dumami na yung mga miyembro nila at mga ari-arian nila ay ibibigay sa church, i-distribute yung needs ng bawat isa galing sa funds ng church. So, napabayaan yung ilang grupo, sabi ng mga ibang believers, pwede ba na mag-distribute kayo ng pagkain? Sabi ng mga apostles, we should not leave the ministry of the word and prayer to serve tables. Yun ang ibig sabihin niya. Okay, so Lord, let it alone this year also. If not for Christ, pwede na tayo naputol. So, He do not pray, Lord, let it never be cut down, but Lord, not now. Malaking punto yan. Hindi niya sinabing, Lord, wag mong putulin yan kahit kailan. Ang sabi niya, Lord, huwag lang muna ngayon. So, hindi yan nangangahulugan na hindi niya putulin. Kasi may mga tao, kung makaasta, kung makapamuhay, akala mo, wala nang kamatayan. Tama ba ako? Di ba? Okay? So, we owe it to Christ, the great intercessor, that barren trees are not cut down immediately. Had it not been for His interposition, the whole world had been cut down. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi dahil kay Christ, pwede natin natuklaw ng ahas. Mayroon nga sa amin nilagnat lang ng konti, naligo, namatay. Alam niyo po kung bakit namatay? Ha? Pagbukas ng kotse niya, sumabog yung kotse. Sabihin niyo, naligo lang, may lagnat, namatay. Sumabog yung kotse Masyado kayo seryoso. Kala ko nadulas. Kala ko nga din. So, we are encouraged to pray to God for the merciful reprieve of barren fig trees. Ang reprieve is kinakancel or dinidelay yung judgment. So, kung gusto na sana ng God the Father ngayon na putulin ka na, pero nag-intercede si Christ, at maging tayo man pwedeng mag-intercede nang sa ganon, instead na they will receive the judgments of Christ, i-delay niya. Kung tutuusin, ito yung dahilan kung bakit maraming masasamang tao ang tagal mamatay. Hindi lang pa gusto sabihin. Mas maraming masamang damo na matagal mamatay. Marami yung masamang damo na matagal mamatay. Alam niyo kung bakit? Dahil sabi ng Panginoon, not now. Bibigyan pa ng chance. Pakibasa ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Kailangan pang baguhin yung buhay. Kung kukunin ka ngayon at hindi ka naman unsave, wala din saysay. Patagalin ka muna. Pero hindi yan nangangahulugan na hindi ka kukunin. Huwag muna. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any
should perish, but that all should come to repentance. So, hindi siya willing na ma-perish, mapahamak ni isa lang sa atin, kundi nais niya na lahat ay maligtas. Kaya hindi niya, dinidelay niya yung kanyang muling pagbabalik. Kaya maraming pastor. Kaya mas marami na namamatay. Ang buti-buti mo sana kung ka naman. Kaya pag sinabi nila, ang bait mo naman, sana kunin ka na ng Lord. Isi-secure na yung salvation mo bago ka mag-backslide. Laging sinasabi Pakibasa, Psalm 115 verse 16. So, Anong sinasabi niya patungkol sa kamatayan ng mga saints? Psalm 115 verse 16. Nakita ko yun. The death of his saints are precious to his Psalm sight. 115 verse 16. the heaven, Yes. the heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given Hindi yan. to Yung sinasabi niyang the death of his saints are precious to his sight. Psalm 116 verse 15, baliktad daw. 116, Oo. verse 15. Oo. Precious in the Yan. sight. Yan. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Biro nyo? Kung Tagalogin natin yan, paano ba Tagalogin yung precious? Makabuluhan. Oo. Mahalaga. Ikinagagalak ng Lord ang kamatayan ng kanyang mga believers, ng kanyang mga anak. Malupit pala ng Lord. Hindi malupit ang Lord. I mean, imagine no, pag namatay ka na, wala ka nang intindihing sakit, wala ka nang intindihing utang, wala ka nang paghihirap, kasi sa mundong ito, bat-bat ka ng paghihirap, pagdating doon, rest in peace ka na. Sabihin nyo, mauna ka, pastor. Sabay-sabay naman tayo. Parang wala tayong pinagsamahan. Mas marami masaya. Nakita na tayo. Magkita-kita. Naalala ko tuloy yung post sa Facebook, sabi niya, it is funny enough that many people wanted to go to heaven, but nobody wants to go first. Pero ang gusto kong sabihin dyan, hindi sa ikakasama ng tao, hindi masamang palad sa isang tao ang kanyang kamatayan. Precious is the death of his saints in the eyes of the Lord. Pero kung hindi naman niya kinuha dahil masamang damo nga, pinapatagal niya. 116 verse 15, di ba? Baliktad pala yung akin. 115 verse 16 ang sabi ko. 116 verse Hindi 15 yung pala. mga maabot ng 100 na edad, di masasama. Sasama. Masasama. Sa isang banda, sa isang banda, may titingnan din natin. Hindi natin tayo mag-judge sa isang aspect lang. Kasi may sinasabi ang Galatians chapter 6 verse 3 na, children, obey your parents so that you will have long days on earth. So, ibig sabihin, kapag pinapahalagahan mo daw ang magulang mo, ino-honor mo ang magulang mo, hahaba ang buhay mo. Kumbaga, ang tinitingnan lang natin is yung favor ng Lord kung bakit ini-extend ang buhay ng masama. Baka naman sabihin ng mga, pag sinabi mong tumanda, ang sama pala niya. Unfair naman yun. Pag tumanda pala ako, ang sama ni Pastor. Kaya pagdasal lang, sana kunin ka. Pero pastor, sinabi niya, the meek shall inherit the earth. The meek shall inherit the earth. Okay, pero walang kinalaman yun doon sa paghahaba ng buhay mo. Ang inherit is you will receive the earth. Inherit is receive. Pero yung meek, yung mga galang, yung mga gentleman, malayo sa ano yun, troubles. Pero ang ibig sabihin nga doon is, kung tutuusin, hindi naman talaga tayo pupunta ng heaven eh. There will be new heaven and earth, a new earth, pero hindi tayo titira sa new heaven. Sa new earth pa rin tayo titira. Yun nga lang, ang presence ng Lord ay mapapasa atin na so that new earth will be our heaven. Mag-LBM ka nga lang, nakakita ka ng toilet eh, sabi mo, lupa man ay langit na rin. So, thus we must stand in the gap to turn away wrath. Dapat nag-pray, mamagitan din tayo. So, reprieves of mercy are but for a moment. Let it alone this year also, a short time, but a sufficient time to make trial. Susubukin niya kung mamunga nga o hindi. Pero kung hindi,
Putulin na. Okay? So when God was born at long, we may hope He will bear it a little longer, but we cannot expect He should bear always. Klaro ba? So reprieves may be obtained by the prayers of others for us, but not pardons. Maaring hindi ka hinusgahan, hindi ka hinatulan, kaagad-agad, karakaraka ng Lord, pero hindi yun nangangahulugan na hindi ka magsisi. Nagkataon lang na maraming tao nagpipray sa'yo. Amen ba? Okay, so there must be our own faith and repentance and prayers, else no pardon. Kasi hindi porkit hindi ka hinatulan ng Lord ngayon ay wala ka ng kahatulan forever. Judgment delayed is not judgment denied. Amen? So, pang-anim, the dressers promised to improve it. Sabi niya, I shall think about it and dung it. Kumbaga, ang dung is yun bang lalagyan niya ng mga sa ang ginagawa namin dati sa Bisaya is mamumulot kami ng ibak ng baka, inilagay namin doon sa mga pananim. Fertilizer. Traditional na fertilizer yon, ibak ng baka. So, sabi niya, huhukayan daw niya yung kapaligiran at kanyang lalagyan ng fertilizer. So, in general, our prayer must always be seconded with our endeavors. Hindi lang puro panalangin, kundi samahan mo rin, lakipan mo ng gawa. Pagsisipan. Mayroon naman kasing mga tao kung makapag-pray, inaasa na lang sa Lord lahat. Tapos, after mag-pray, matulog ulit. Pagising nila, ina-expect nila, may bunga na yung prayer nila. Nakukuha niyo ang point ko? So, I will do more than I have done towards its fruitfulness. Kumaga, sabi ng dresser, sabi ng tagapag-alaga, hayaan mo muna 1 taon. Mas may gagawin pa ako kaysa ginagawa ko dati, makapamunga lang sila. Amen. Amen? Okay, so thus in all our prayers, we must request God's grace with a humble resolution to our duty, else we mock God and show that we do not rightly value the mercies we pray for. Halimbawa na lang, lalo sa akin na nangangaral, nagtuturo, naghahayag na kanyang salita, kung hindi ko rin ito samahan ng gawa yung aking panalangin, hindi rin magbubunga. Let's say, for example, nagpipray ako, Lord, paramihin mo ang God Most High. Tapos, after kong mag-preach, wala naman akong ginagawa. Wala din. Lord, may mga tao, ito, magandang example. Sabi ni Lord, sabi ng maraming tao, Lord, pagpapalain mo kami. Tanong ni Lord, saan kita pagpapalain? Wala ka namang ginawa. At dyan epektibo si Satanas. Kaya maraming tao ngayon, inaasa sa loto na lang yung kanilang kinabukasan. Maraming tao sa Pilipinas, medyo atat na atat sila sa kung ano mang pakulo sa TV na magkapera. Ayaw na nilang magtrabaho kasi gusto nila instant yaman. Sabi nila, nagpipray naman daw sila. Nag-standby na sa Itbulaga. Nag-standby na sa Itbulaga. Nagsiksikan na sila sa Quezon City. So, in particular, when we pray to God for grace for ourselves or others, we must follow our prayers with diligence in the use of the means of grace. Na, sa totoo lang, ako, kapag nagpipray ako na, Lord, pagpapalain mo naman ako, dalangin ko na makabayad ako sa utang, pinagsusumikapan ko. Hindi yung pinagkatiwala mo sa Lord lahat, wala kang ginawa. Ikaw na bahala sa utang ko. Naalala ko yung taga El Shaddai, galing kami ng siyempre galing ako ng El Shaddai. For 9 years ako doon. Nagiging part ng step buhay ko, ng commitment ko sa Lord and ministry na yan. Galing kami ng Cuneta Astrodome. Sumakay kami ng bus papuntang monumento kasi Antipolo pa ako na uwi noon. Nung naningil na yung konduktor, sabi ba naman ng isang prayer partner na babae, si Lord na ho magbabayad ng pamasahe ko. Sa tingin mo, maniwala pa kay El Shaddai yung konduktor. So, the dresser of the vineyard engages to do his part and therein teaches ministers to do theirs. Hindi ganun kadali ang trabaho ng mga ministers. Unfruitful Christians must be awakened by the terrors of the law, which break up the fallow ground,
then encouraged by the promises of the gospel, which are warming and fattening as manure to the tree. Minsan naman kasi, gusto ng tao, or madalas, ang gusto ng tao yung mga matatamis na pananalita. Gusto mo, pangaralan mo sila ng blessing, pangaralan mo sila ng pagpapagaling, prosperity. Pagdating sa pagsisisi, pagdating sa responsibilidad, Tapos John, pastor na yan, kala mo kung sino. Kahit saan yan, pag blessing ang pinag-uusapan, palakpakan yan. Pero pagdating sa responsibilidad o mga pagtutuwid ng pagkakamali, baka sabihin niya, pinapatamaan na naman ako ng pastor na ito. Okay, so both methods must be tried. The one prepares for the other. Na hindi lang puro blessing, hindi lang puro matatamis na pananalita. Sa totoo lang, tinitimbang ko ito. Gusto mo ba, Lord, na bitawan ko ang, kumbaga, gamitan ko ng kamay na bakal or medyo kung sa pakain ay karne na? Kasi sabi niya, dapat may terrors of the law para yung kanilang mga tiga, nailong na, yung mga matigas nilang damdamin, matigas nilang puso ay mahalungkat, mapalambot. Kaso lang, kung bibitaw ako ng mga mabibigat na pananalita, I don't think na babalik pa ulit lahat ng tao. Sabi nila, sa ano na lang ako aatin, sakit magsalita ng pastor siya. So tinitimbang ko, kaya minsan nagpipray ako, Lord, parang wala na ata sa hulog yung tawa ko. Nagpipreach ako, tawa ako ng tawa. Imaginin mo na lang, kung nagpipreach ako seryosong-seryoso, di tulog na karamihan. May sense of humor na nga ako. Nakikita ko sa video, nakikita ko sa mga picture. Ano pa ganon? Mabuti na lang hindi natuloy yung laway. Kung mayroon nga akong kinausap, sabi ko sa kanya, napapadalas ata ang tulog mo sa tulog mo sa tuwing magsasalita. Ako nakikita ko naman, after na ako magsasalita, gising na gising ka na. Kaya lang. Madalas meditate. Baka naman narinig niyo nagpatotoo siya. Kasi kakain na Pero ang gusto kong sabihin doon, hindi ganun kadali sa aking part. Kaya kong bitawan. Tinitimbang ko lang kung kakayanin ng nakikinig. Amen ba? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo ang kagahandaan na sa El Shaddai, yung mga tao doon, sabunin mo na, pagalitan mo pa. Pagkatapos mong mag-preach, pakainin ka, may love offering pa. Sa born again, wala ka nang love offering, aalis pa. Hallelujah! Minsan ito sharing lang hindi ako nagpaparinig para magbigay kayo. Sa Pilipinas, maraming tao doon walang trabaho. Nagpa-pray over lang sa disciple. Pa-pray over mo naman. Samahan mo ko sa ospital, pray over yung asawa ko may sakit. After magpa-pray over, may love offering na. Dito, tagal-tagal na, wala pa. Ano yan, Pastor Huffman? Ang nakikita ko kasi, sabi ko nga noong nasa Herald din ako, answered prayer ako in a way. Kasi nung nasa El Shaddai ako, dumating ako sa time na nag-self-pity ako. May mga mayayaman kasi doon na mahilig mag-abot-abot ba ng biyaya doon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Nag-bless na ako, wala naman akong intensyon na manghingi. Pagkatapos kong mag-bless, binigyan ako ng sobre. Sabi ko, hanggang kailan ba ako ganito? Hindi ba ako darating sa time na ako yung tagabigay? Sabi ko, tagal ko na nangangaral sa God Musay, hindi ako nakatanggap Sabi ko, naalala ko panalangin ko, prayer ko pala yun. Na ako naman yung giver, hindi ako yung receiver. Ang nakikita ko kasi, ang reason bakit hindi nakapag-love gift yung mga tao, kasi kita nila, laki naman sweldo ni pastor kaysa sa atin. Hanggat ganyan ang pananaw mo, yung opportunity mo na pagpapalain ng Lord is lesser. Kasi sabi niya, Matthew chapter 10 verse 42, magbigay ka man lang daw ng isang basong malamig na tubig sa lingkod ng Diyos, tinitiyak niya na pagpapalain ka ng Diyos. Sabi ko sa inyo, pagka ganitong usapan, bigla kayong
Pastor, pagtitimpla na kita ng kape. Then, widen ko lang ang understanding Wala pa na, akong na, narinig, Pastor, ah. ng bawat isa. Ha? Hindi ko sabi mo, giver ka. Wala pa ako narinig. The more you give, the more, Pastor, the more you receive. Ano kaya ibibigay ni Pastor sa akin? Siyempre, tinitingnan natin yung sino yung higit na nangangailangan. Amen. Magmano ka daw. Malapit na ang Pasko. Baka bigla na lang, Dikit ako ano sa- po, Nino? So, both methods must be tried, the one prepares for the other. So, in this hope, the owner will have patience with it, and the dresser will take pains with it, and if it should have the desired success, both will be pleased that it was not cut down. At least, natuwa yung may-ari, natuwa yung dresser, kasi hindi pinutol. Okay? If it bear fruit, there will be cause of rejoicing. Na maraming mga tao na after silang pinagtiyagaan, tapos na-realize nila yung katotohanan, sabi nila, salamat pastor at pinagtiyagaan mo ako. Na mayroon nga tayong kapatiran dito na sabi niya, salamat daw sa sister niya kasi pinagtiyagaan siya na bahaginan ng katotohanan. Nakapagsisi siya bandang ulit. So, unfruitful professors of religion, if after long unfruitfulness, they will repent and amend and bring forth, shall find all is well. Napakasarap na marinig natin yung all is well. God will be pleased, for He will be praised. Napupurihan siya. Minister's hands will be strengthened. Hindi tuwing makikita ka, manghihina na lang yung mga pastor. Mapalakas na isang malaking kasiyahan namin na ang isang tao ay nagbalik loob sa Lord or nag-grow sa kanyang relasyon sa Lord. So such penitence will be their joy now and their crowns shortly. Amen ba? Kasarap isipin, sarap pagmasdan na ang isang tao ay patuloy at lumalalim sa kanyang relasyon sa Lord. And for the tree itself, it is well for it. It shall not only be cut down, but it shall receive blessing from God. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 7, pinagpapala ng Diyos ang lupain na after tumanggap ng masaganang ulan, tinutubuan siya ng halamanan na napakinabangan ng may-ari. So kung karugtong sa verse 8, subalit, after na pinapatakan, pinaulanan niya ang lupain, ang tumutubo ay puro dawag, sinusumpa niya ang lupain na yun. Okay, so it shall at last be transplanted from the vineyard on earth to the paradise above. Figure of speech lang ito. Last, their final end, if remains unfruitful. If not, then after that, thou shalt cut it down. After ka binigyan ng grace period ng Lord, ganun ka pa rin, sabi ng Lord, putulin na. Hindi na mag-intercede ang dresser, sabi niya, make your way, Lord. Have your way. So, though God bear long, He will not bear always with unfruitful professors. Ang professors is, magaling lang sila magsabing sila'y Kristiyano, laman lang ng simbahan na, ewan ko kung nakakwentuhan mo ang tinutukoy ko na sabi niya, ako, papasok lang ako ng simbahan, 2 beses isang taon. Birthday, Pasko. Alam mo tinutukoy ko? Alam mo? Sabi niya, Kilala ko yun. Oo, kilala mo. Lalo pag nalasing-lasing na, 2 beses lang ako papasok ng simbahan, pastor. Binyan at Pasko. Sabi niya, simba naman daw siya ng St. Augustine. Eh kaso nagpe-pray siya, eh nakikita niya sa harapan niya yung ng babae na nakalabas yung kanal. Eh sabi niya, paano ba ako makapag-concentrate magpe-pray ka, niya nakikita mo sa harapan mo. Talaga naman. Alam na alam mo, ha? So, his patience will have an end, and if it be abused, will give way to that wrath which will have no end. Kapag na-abuse yung patience ng Lord, yung grace ng Lord, lalo lang lumalala yung kaparusahan. Barren trees will certainly be cut down at last and cast into the fire. And that is why pinapangaralan tayo ng Diyos para hindi tayo maputol at mapahamak.
The longer God has waited and the more cost He has been at upon them, the greater will their destruction be. Okay? It cumbered the ground. Hinahadlangan lang niya yung mga pamumungan ng iba. So those that now intercede for barren trees and take pains with them, if they persist in their unfruitfulness, will even be content to see them cut down. Dati, nung sinabi ng Lord, putulin niya, sabi ng mga dressers, Lord, wag mo na ngayon. Pero after na pinagbigyan ng grace period, ayaw pa rin. Sabi ng mga dressers, so be it, Lord. Putulin na. We've done our part. Okay? Will not have one word more to say for them. They will approve and upload the righteous judgment of God. Pero sa totoo lang, aywan ko kung aamin kayo o hindi na kapag mayroon tayong nakikitang actually ang context ng Luke 13 verses 6 to 9 is mayroon daw na napahamak. Pakibasa ng verses 1 up to 5 para maintindihan nga. Luke 13 verses 1 up to 5. Yun yung context ng 6 to 9. Na mayroong mga nabagsakan ng tore, pero sabi ng Lord, 13 verse 1 to 5. There were present at that season some who told him about the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans, because they suffered such things? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them. Do you think that there were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Okay? So sabi niya, akala niyo ba dahil namatay sila, mas makasalanan sila sa inyo? Sabi niya, kung hindi kayo magsisi, pare-pareho lang din kayo. Mapapahamak din kayo. Yung mga nabagsakan ng tore, akala niyo ba mas masama sila sa inyo? Kung hindi kayo magsisisi, pareho lang din kayo. May mga tao na ang kanilang feeling kapag nakakita na may na-aksidente, kasi yun lasinggo kasi yun kasi hindi na nag-church yun kasi masama yun Parang feeling natin na mas angat tayo sa kanila kung yung nangyari sa kanila hindi nangyari sa atin. Nasusundan niyo po ba ako? Sabi ko nga sa inyo, meron akong kasama sa El Shaddai noon, mapatid ka lang ng konti, sasabihin niya, kapatid, nagsisi ka na ba? Ganun siya kaseryoso, hindi siya nagbibiro. Okay. Nagsisi ka na ba? Nagsamid ka lang, nagsisi ka na ba kapatid? Nauntog ka, nagsisi ka na ba? Ganun laki ang banat niya. Lalo na siguro kung nagkasakit ka, kapatid. Dapat mo nang magpagsisihan niya. Challenge! Are you not hindering the way of others in bearing fruit? Hindi ka ba nag-encumber sa ground? Hindi mo hinahadlangan ang kanilang pag-receive ng ulan, pag-receive ng sunshine, hindi mo inagaw lahat ng sustansya na mapunta sa kanila? No. After you receive blessings from God, rain from above, what have you contributed to His vineyard? Tinanim ka ngayon sa vineyard ng Lord, sa halaman ng Lord, wala ka sa batuhan, wala ka sa daanan, wala ka sa dawagan, nasa lupain ka, pinili ng Lord, iningatan ka niya, binungkal niyang lupain, tinanggal niyang mga bato, at naglulook after siya, after niyang pinagpala ka ng Lord, although we don't deserve it, ano ang ginawa mong sukli sa mga bagay na ito? Pakibasa ng Romans chapter 2 verse 4. Praise the Lord. Chapter 2 verse 4. Bakit daw napakasagana ang pagpapala ng Diyos? Romans chapter 2 verse 4. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Biro nyo? The goodness of the Lord leads you to repentance. So kung after kanyang pagpapalain na hindi lahat ng tao kapareho ng katatayuan mo, pareho ng kalalagayan mo, nagpagamit ka ba sa Kanya? Nagsisi ka ba? Inayos mo ba yung relasyon mo sa Lord? So conclusion natin, Luke chapter 13 verse 9, and if it bears fruit, well, but if not, after that,
you can cut it down. Let us pray. Lord God, patuloy po namin ipinapasuri ang aming mga sarili sa iyong harapan, Lord. Kagaya po ni David, Panginoon, it is our prayer, O God, na suriin niyo po ang aming mga puso at kung mayroon mang karumihan sa loob nito, ikaw po ang maglinis nito, Panginoon. Ikaw po ang magtuwid sa amin. Dahil may mga bagay na akala naming tama, sabi nga ng Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right unto a man, but its end thereof are the ways of death. So, maaring ang daan na aming tinatahak, ang daang aming nilalakaran o aming kinaruroonan, Panginoon, ay hindi maayos sa iyo, pero sa aming paningin ay matuwid. We pray, O Lord, na ikaw po ang magbukas sa aming pangunawa, ikaw po ang magbigay tanglaw sa aming mga kaisipan, O God, nang sa ganon, hindi po namin pananatilihin ang mga bagay na hindi naman ka nais-nais sa iyo. Loobin mo, Lord, na makapamunga kami bilang iyong pinili at itinanim sa iyong vineyard, O God. Sa mga naririto, O Lord, gamitin niyo po ang kanilang mga buhay para marami pang tao ang makakilala sa iyo. In whatever we do sa araw-araw, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong paggabay, ang iyong patnubay ay taglay ng bawat isa, nang sa ganun, Lord, in our own little ways, we can win people into your kingdom. And we pray, Lord, na sasamahan niyo po ang aming pagpapagad para sa lahat ng aming ginagawa, kami ay magtatagumpay. And this we ask you, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. God bless you all. Thank you po. Ano na lang, kung sino man mag-volunteer, mag-pray ng mga kahandog natin, ang kaloob. Sana sa Andre, Ayan, isa na lang. Isang sobre na lang. Isa na lang. Isang sobrang na. sabihin na lang. Kaya ano, Saan po? Ang namin na po. ballpen. Pinala niya yung alkain siya niya. Last na yan. Biniyak na pala. Ano? Biniyak na. Kuya lang.